Nagbunyi ang mga tao sa loob ng Coliseum sa pagkapanalo ng Shrek Team. Sa araw na iyon, sila ang naging unang human group sa kasaysayan ng arena na nagkaroon ng pinakamaraming panalo. Habang naririnig nila ang sigawan at suporta ng kapwa nila tao, dama nila ang pagkakaisa ng sangkatauhan. Nagliyab ang pag-asa sa puso ng bawat isa sa Carrie City, at buong syudad ang nag-uusap tungkol sa Shrek Team. Pagkatapos ng laban, dinala muli ni Tang ang kanyang grupo sa Golden Valley upang pagalingin sila. Ang mayabong na life energy mula sa gintong puno ay mabilis na bumabawi sa kanilang lakas. Maging si Wu Bangji, na sinunog ang kanyang life force, ay mabilis ding nakarecover. Nang matiyak ni Tang na ligtas ang lagay ng lahat, ipinaalam niya kay Mayor Zhang ang buong detalye ng kanilang laban, pati ang reaksyon ng tao matapos ang kanilang tagumpay. Sinabi ni Mayor Zhang na maganda ang pagkakaisang ipinakita ng mga tao, ngunit nag-aalala rin siyang baka pigilan ito ng mga awtoridad kung maging sobra ang kanilang pagdiriwang. Sagot ni Tang, sa tingin niya ay nakaasa pa rin ang kita ng Coliseum sa kanilang grupo, kaya malabong higpitan sila ng awtoridad sa ngayon. Ayaw nang palawigan pa ni Mayor Zhang ang usapan kaya nagpaalam na siya, ipinagbili na si Tang na ang bahala sa mga bata. Pagkalipas ng kalahating buwan, gumaling na ng higit 70 hanggang 80% ang pinsala ng lahat. Lalong umunlad ang grupo matapos ang huli nilang laban. Si Wu Bangji, bagaman bumaba ang cultivation base dahil sa pagsunog ng life force, ay nalinis naman ang mga dumi sa dugo niya at dahil sa Golden Tree, hindi magtatagal ay mababalik niya ang kanyang lakas. Si Dubai naman ay hindi pa nagigising at patuloy na nagme-meditate. Alam ni Tang na sinusubukan nitong mag-breakthrough sa 6th rank. Si Cheng ay narating na ang 7th rank, at ganoon din si Gu Li, na ngayon mas stable nang gamitin ang time freeze, time acceleration, at time reversal. Si Tang naman ay masusing pinag-aralan ang nag-transform na espada na nakuha niya mula sa Red Crown Crane Demon. Sa purong lakas, higit pa ito sa kanyang Heaven Break ang hammer. Muling nagkita sina Tang at Mayor Zhang. Ipinahayag ng alkalde na lalong sumisikat ang grupo ni Tang at tama nga ang hula nito, hindi pa ginagawa ng anumang paghihigpit ang mga tao. Sinabi ni Tang na ang mahalaga ay walang naging kaguluhan, kaya maaari pa silang magpatuloy sa pakikipaglaban sa Coliseum. Masaya ring ibinalita ni Mayor Zhang na alam na ng headquarters ang tungkol sa grupo at nagpadala pa ito ng mga papuri. Hindi na rin siya pinipilit ng headquarters na mag-report kaagad. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at tinanong si Tang kung kailan siya tuturuan tungkol sa teleportation array. Sagot ni Tang, dahil naabot na nina Mayor Zhang at ng guro na si Siru ang God level, mayroon siyang gustong subukan sa kanilang dalawa. Para sa kanilang kaligtasan, sinabi ni Tang na kailangan nilang mag-set up ng teleportation array. Nagningning ang mga mata ni Mayor Zhang at tinanong kung long-range teleportation array ba iyon. Sagot ni Tang, maituturing lamang itong mid-range teleportation array, ngunit napakahalaga nito upang maiwasan ang panganib na matuklasan ang kanilang akademya, lalo na't lumalaban sila sa Coliseum. Hindi maitago ni Mayor Zhang ang kanyang excitement at tinanong kung posible nga ba iyon. Sagot ni Tang, posible, ngunit nangangailangan ng maraming materyales. Agad sinabi ni Mayor Zhang na hindi yun magiging problema at hiniling kay Tang na gumawa na ng listahan para mabili niya ang mga kailangan. Pagkatanggap ng listahan, mabilis siyang umalis upang hanapin ang lahat ng materyales. Pagkaalis ni Mayor Zhang, nakaramdam si Tang ng kakaiba. Agad siyang nagpunta kay Dubai at nakita niyang malapit na itong mag-breakthrough. Napansin din niyang nagbago ang life energy ng buong lambak. Alam niyang hindi siya dapat makialam sa proseso, ngunit makalipas ang ilang sandali, tila nahihirapan si Dubai. Mabilis siyang nagbigay ng payo, at pagkarinig nito, muling naging matatag ang katawan ni Dubai. Ang Phantom of the Heavenly Fox sa itaas ng ulo niya ay naging mas solid. Ang enerhiya sa paligid ay dumadaloy direkta sa likod ng Heavenly Fox, at unti-unting nabuo ang ikatlong buntot. Mas lalo ring tumindi ang life aura fluctuations sa Golden Mountain, at maging ang Blue-Silver Emperor ni Tang ay nag-react. Sa parehong sandali, natapos na rin sina Wu Bangji, Gu Li, at Cheng sa kanilang meditation. Ngunit bigla, isang itim na ulap ang nabuo sa kalangitan at bumaba ito sa Heavenly Fox at naging itim ang bagong tubong buntot nito. Naglabas ang itim na buntot ng napakalakas na presyon, dahilan para hindi maging komportable ang pakiramdam ng lahat.
Ngumiti si Tang at inisip kung iyon ba ang 6th level ability ng Heavenly Fox, ang kapangyarihang kontrolin ang kamalasan at magbigay ng sumpa. Naisip niyang nakakatakot ang kakayahang iyon, at hindi niya maiwasang tanungin ang sarili kung ano pa ang magiging abilidad ni Dubai kung magkakaroon na ito ng 9 na buntot. Makaraan ang ilang sandali, napansin niyang bumalik na sa kulay puti ang dating maitim na buntot. Pagkaraan ng 1 oras, iminulat ni Dubai ang kanyang mga mata, tuluyan na niyang naabot ang 6th rank at nakamit ang bagong transformation. Masayang ipinahayag ni Dubai ang kanyang breakthrough, kasama ang kakayahang kontrolin ang swerteng aura at kamalasan. Paalala naman ni Tang na kailangan pa niya itong pagpraktisan, dahil mas mapanganib ang mas mataas na antas ng kontrol sa kapalaran. Kung hindi niya mababalance ang swerte at kamalasan, maaari itong bumalik sa kanya, kaya kailangan niyang mag-ingat. Masayang niyakap siya ni Dubai at sinabing pagtutuunan niya ito ng pansin, lalo na't nariyan si Tang para gumabay sa kanya kaya hindi na niya iyon puproblemahin. Pagkatapos ay tinanong niya si Tang kung kailan sila babalik sa Colosseum, dahil sabik na siyang bigyan ng kamalasan ang kanilang makakalaban. Pinaliwanag ni Tang na hindi ito maaaring gamitin sa arena, dahil tiyak na matutuklasan siya. Dagdag pa niya, posible ring may nanunood na God-level powerhouse na maaaring makakita sa tunay na anyo ni Dubai. Nalungkot si Dubai. Gusto niya talagang makatulong dahil mahirap panoorin ang mga kasamahan niyang nahihirapan, lalo na't mayroon na siyang kapangyarihan ngunit hindi niya ito magamit. Upang hindi sumama ang loob niya, ipinaliwanag ni Tang na kahit hindi siya direktang lumalaban, tinutulungan niya sila sa lahat ng oras dahil sa swerte na ibinibigay niya. Huwag daw niyang babaan ang halaga ng kontribusyon niya dahil isa siyang napakahalagang miyembro ng kanilang grupo. Nabigla si Dubai at nagtanong kung totoo ba iyon. Pabirong sumabat si Guli na nagsisinungaling lang si Tang. Nasaktan si Dubai at agad niyang sinubukang basbasan ng kamalasan si Guli. Pagkatapos gamitin ni Dubai ang kanyang kapangyarihan, umupo si Guli at hinintay kung talagang tatama ang kamalasan kahit wala siyang ginagawa. Ilang saglit pa, may dumaan na malaking ibon at tumama ang dumi nito direkta sa ulo ni Guli. Halos mapatalon sa gulat sina Wu Bangji at Sheng. Habang nababalot sa dumi, galit na sumigaw si Guli na lalabanan niya si Dubai. Binalaan siya ni Dubai na para sa kanyang kaligtasan ay huwag siyang lalapit, ngunit hindi nakinig si Guli at hinabol siya. Bago niya maabot si Dubai, natalisod siya sa nakausling ugat ng puno at bumulagtas sa lupa. Ngumisi si Dubai at sinabing binalaan na niya ito. Umaalingasaw ang mabahong amoy kaya pinayuhan siya ni Wu Bangji na maligo ng 10 beses. Sinabi naman ni Dubai na ngayon ay alam na ni Guli kung ano ang mangyayari kapag binuli niya ito. Naisip ni Tang kung gaano kalakas ang Heavenly Fox bloodline, kahit mas mataas ng 1 ranggo si Guli, wala siyang lakas laban sa kapangyarihan ni Dubai. Sinabi ni Dubai kay Tang na habang ginagamit niya ang kamalasan, naramdaman niya ang isang parang ulap na lumalabas sa kanyang spiritual self. Tinanong niya kung kapag madalas niyang gamitin iyon ay lalakas ba ito. Sagot ni Tang, kailangan niya munang mag-eksperimento. Una, malaman ang eksaktong epekto ng ulap. Pangalawa, kung magagamit ba ito ng direkta sa isang espesyal na pagkakataon. Pangatlo, kung kaya ba niyang itago ang kapangyarihan habang ginagamit para walang makakita. Tumango si Dubai, sinabing naunawaan niya ang lahat. Pagkalipas ng 3 araw, tuluyan nang bumalik ang cultivation base ni Wu Bangji sa 8th rank, at kapansin-pansin ang epekto ng blood purification. Nais pa sana niyang linisin muli ang kanyang dugo, ngunit ipinaliwanag ni Tang na ang purification ay may pinsalang dulot sa pinagmulan nito at hindi dapat inuulit ng sunod-sunod. Inirekomenda niyang hintayin muna ni Wu Bangji na maabot ang 9th rank bago muling magsagawa ng purification. Naliwanagan si Wu Bangji at iminungkahi na simulan na nila ang kanilang ika-5 laban, lalo na't hindi pa nila nakukuha ang kanilang premyo mula sa huling tagumpay. Sumang-ayon si Tang, sa tingin niya, makakatulong ang panibagong laban upang mas tumatag ang kanilang cultivation base. Gayunpaman, sinabi niyang kailangan muna nilang humingi ng ilang kondisyon sa Colosseum, kaya pupunta muna siyang mag-isa. Pagdating sa Colosseum, tinanong siya ng tagapamahala kung naroon ba siya para magpalista sa kanilang ika-5 laban. Kinamusta rin nito ang kalagayan ng grupo at nagtanong kung magpapalit ba sila ng miyembro. Sagot ni Tang, hindi nila kailangan ng kapalit at naroon siya para kunin ang kanilang bonus.
Walang naging problema sa premyo at tinanong ng tagapamahala kung kailan sila magpapatuloy. Sagot ni Tang, sa loob ng 3 araw, ngunit may kondisyon sila. Hiniling ng tagapamahala na sabihin niya kung ano iyon. Sinabi ni Tang na kailangan nilang malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa susunod nilang makakalaban upang makapaghanda sila ng maayos. Dagdag pa niya, hindi siya naniniwalang ang mga nauna nilang kalaban ay hindi alam ang kanilang kakayahan. Samantala, sa isang silid ng City Lord's Mansion, tinanong ng ama ni Mei kung ano ang kanyang nararamdaman. Sagot ni Mei, may kaunting pag-unlad na sa kanyang kondisyon at matatag na ang kanyang kapangyarihan sa 8th rank. Dahil dito, sinabi ng kanyang ama na oras na para turuan siya ng isang bagong kakayahan, isang sekretong teknik na tanging mga babae lamang sa kanilang angkan ang may karapatang pag-aralan. Kadalasang iniisip ng labas na mundo na ang kanilang angkan ay dominado ng mga lalaki, ngunit ipinaliwanag ng City Lord na hindi iyon totoo, dahil kung gusto talaga ng kanilang angkan ng Great Demon King ay kinakailangang babae ang tagapagmana. Inamin din niya na inilagay niya ang Blood Essence Chi ng kanilang ninuno sa katawan ni Mei kaya nagkaroon ito ng Golden Crown kahit bata pa lamang. Sa paningin niya, si Mei ang tunay na tagapagmana ng Great Demon King. Ikwenento rin ng City Lord na noong bata pa si Mei, dinala niya ito sa Ancestral Court upang makita ang Heavenly Fox Great Demon. Sinabi nitong pinagpala si Mei ng magandang kapalaran, ngunit hindi nito lubos na makita ang kanyang aura at ang eksaktong landas na tatahakin niya. Dagdag pa ng City Lord, hindi siya tutol na ang puso ni Mei ay may pagkiling sa mga tao. Tanging hiling lamang niya ay ipagpatuloy nito ang kanilang lahi at pamunuan balang araw ang Peacock Clan. Naniniwala siyang kaya iyon ni Mei. Natahimik si Mei habang iniisip ang lahat ng sinabi ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagpaalam ang City Lord at inutusan siyang magpahinga bago simulan ang pagtuturo ng sekretong teknik. Pagkaalis ng kanyang ama, naisip ni Mei na mahigit 1 taon na siyang nagsasanay at hindi niya alam kung ano na ang nangyari kay Tang. Sumagi rin sa isip niya si Shira, at kung hihintayin pa ba siya nito sa Carey Academy. Samantala, nakabalik na si Tang mula sa Coliseum dala ang impormasyon tungkol sa susunod nilang makakalaban. Ipinaalam niya sa kanyang mga kasama na kabilang sa Tiger Clan ang kanilang susunod na katunggali. Bagamat marami ang uri ng tigre, madaling pumasok sa isip ni Tang kung anong lahi ang posibleng kaharap nila. Inilabas din niya ang pangatlong klase ng array disc na balak nilang gamitin sa laban. Sa mga sumunod na araw, pinag-usapan nila ang estratehiya at pinaghusay ang pagsasanay upang maipakita ang pinakamagandang kondisyon pagdating ng laban. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapagaling, muling nagbalik ang grupo sa Coliseum. Nang kumalat ang balita sa buong syudad, agad itong napuno ng mga manunood na sabik muling masaksihan ang laban ng Shrek Team. Seryoso ang tingin ni Tang habang papasok ang kanilang mga kalaban sa tunnel. Pag-akyat ng grupo sa arena, agad na nabigla ang mga tao. Ang makakalaban nila ngayon ay mula sa angkan ng Dark Devil Tiger, isang halimaw na may second-level bloodline at mahusay sa Dark Elemental Control. Lalo pang kinabahan ng mga taga-suporta ng Shrek Team nang makita ang line-up ng kalaban, isang 9th rank at 4 na 8th rank, at lahat sila ay mahigit 2 metro ang taas. Sinabi ni Dubai na tama ang hula ni Tang, Dark Devil Tiger nga ang kanilang kalaban. Kaya't inutos ni Tang na sundin nila ang planong kanilang inihanda. Hindi pa man nagsisimula ang laban, inactivate na agad ni Dubai ang array disc. Binalot sila ng kakaibang enerhiya at lumitaw ang marka ng formation sa kanilang paanan. Sumagot din ang 5 halimaw sa pamamagitan ng pag-activate ng kanilang dark domain. Kasabay nito, malakas na inanunsyo ng announcer ang pagsisimula ng laban. Agad nilang sinimulan ang plano, sabay-sabay na tinaas ng lahat ang kanilang mga kamay at pinalusot ang enerhiya tungo kay Wu Bangji. Iyon ang epekto ng fusion array, pagsasama ng lakas ng grupo sa iisang tao. Sa sandaling iyon, naabot ni Wu Bangji ang kapangyarihan ng nasa tuktok ng 9th rank. Naguluhan ang pinuno ng Dark Devil Tigers at inutusan ang kanyang mga kasamahan na sumugod. Para pigilan ang pag-abante ng mga halimaw, bumuo si Wu Bangji ng 12 ng Ice Blades at pinakawalan iyon papunta sa kalaban. Tumama ang mga blades sa itim na enerhiyang nakabalot sa mga halimaw, bahagyang tumagos bago nabasag. Mabilis na naunawaan ng pinuno ng halimaw ang layunin ni Wu Bangji,
pasabugan ng mga blades upang bumuo ng makapal na yelo at pigilan ang kanilang paggalaw. Nagulat naman ang mga manunood nang makita nilang muling lumitaw ang ice spear na ginamit ni Wu Bangji sa huli nilang laban. Akala ng lahat, ginagamit na niya agad ang kanyang killing move. Ngunit ngayon, dahil sa lakas mula sa Melting Spirit Formation at sa nalinis na cultivation base, hindi na niya kailangang sunugin ang kanyang life force upang likhain ang Ice Spear of Death. Sa buong lakas na tinanggap niya mula sa grupo, itinapon ni Wu Bangji ang nagyayelong sibat patungo sa paparating na mga halimaw. Sandaling tumigil ang mga Dark Devil Tiger upang paghandaan ang Ice Spear ni Wu Bangji. Bumuo sila ng may itim na bowl ang enerhiya mula sa kanilang bibig at sabay-sabay na pinakawalan upang salagin ang sibat. Ngunit hindi nila inasahan na kayang kontrolin ni Wu Bangji ang kapangyarihang iyon. Nagbago-bago ang direksyon ng Ice Spear at winasak isa-isa ang mga bowl ang enerhiya. Kalaunan ay humina rin ang sibat at tuluyang nawasak. Mula sa mga pira-pirasong yelo, mabilis na bumuo si Wu Bangji ng Ice Needle at pinalipad ito patungo sa pinuno ng mga tigre. Huli nang mapansin ng halimaw ang papalapit na karayom, alam niyang hindi na niya ito maiiwasan sa ganoon kalapit na distansya, kaya't wala siyang nagawa kundi salagin. Binalot niya ng aura ang kanyang braso at inabot ang Ice Needle, ngunit bago pa man niya iyon mahawakan ay umiwas ito at tumama ng diretso sa likurang bahagi ng kanyang braso. Napasigaw siya sa sakit at nagyelo ang isa niyang kamay. Nagsigawan ang mga manunood, sa unang pagkakataon, nasugatan agad ng Shrek Team ang isang 9th rank na kalaban ng ganoon kadali. Bumagsak ang pinuno ng Dark Devil Tigers, at nagmamadali namang lumapit ang kanyang apat na kasamahan habang si Wu Bangji ay muling naghahanda ng panibagong pag-atake. Muling tumayo ang pinuno at humagulhol, at sinabayan naman ito ng kanyang mga kasama. Umangat ang makapal na itim na enerhiya mula sa kanilang lima at nagtipon sa himpapawid. Pinagmamasdan ni Wu Bangji ang nabuong lakas ng biglang may lumabas na isa pang tigre, isang maalab na itim na halimaw na malinaw na mas malaki at mas mabangis. Nagulat ang mga manunood, hindi nila inaasahan na may tinatago pang alas ang Dark Devil Tigers. Isang manunood ang sumigaw na napakalaki ng kanilang summon. Habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa halimaw na lumitaw, si Dubai naman, na nakatayo sa pinakalikod, ay may mahinang puting ningning sa mga mata. Sa sandaling iyon, kinontrol niya ang isipan ng pinuno ng mga halimaw, isang maikling pagkalito na sapat upang guluhin ang ritual. Nagulat ang mga Dark Devil Tiger nang biglang umubo ng dugo ang kanilang kapitan. Dahil dito, hindi nila natapos ang kanilang summoning at unti-unting naglaho ang halimaw sa ere. Sinamantala ni Wu Bangji ang pagkakataon at agad na sinundan ng isa pang atake. Napamura ang pinuno, hindi maipaliwanag kung ano ang nangyari. Wala na siyang ibang opsyon kundi sunugin ang kanyang bloodline power upang pigilan ang paparating na sibat. Buong lakas niya itong sinalubong sa ere. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod, naghati-hati ang sibat sa kalagitnaan ng paglipad. Hindi nakaiwas ang kanyang mga kasamahan at isa-isang tinamaan sa ulo na agad binawian ng buhay. Naisip ng pinuno na mali ang kanyang kalkulasyon, nagkunwari lamang pala si Wu Bangji na siya ang puntirya, ngunit ang tunay na target ay ang kanyang apat na kasama. At dahil nasunog na niya ang kanyang bloodline power, wala na siyang natitirang paraan kundi ang lumaban ng sabayan. Mabilis siyang sumugod kay Wu Bangji, ngunit madali lang siyang napigilan nito gamit ang isang makapal na ice wall. Alam ni Wu Bangji na malapit nang maubos ang lakas ng halimaw, kaya't wala na siyang ibang dapat gawin kundi hintayin ang tamang sandali. Sa pagpupumilit ng Dark Devil Tiger na wasakin ang depensa, unti-unti itong humina. Nang tuluyan ng bumagal ang galaw nito, nakita ni Wu Bangji ang tamang pagkakataon at agad niyang tinapos ang buhay ng kalaban. Hindi makapaniwala ang mga manunood. Isa na namang tagumpay para sa mga tao. Maging ang announcer ay napatigil, naguguluhan kung paano lumakas ang grupo sa napakaikling panahon at kung gaano kalakas ang kanilang teamwork. Di nagtagal ay natauhan ng announcer at humingi ng paumanhin sa hindi kaagad pag-anunsyo ng resulta. Sa malakas na tinig ay idineklara niya ang nagwagi, ang Shrek Team. Agad namang umulan ng confetti sa arena at umalangaw ang nakakabinging sigawan ng mga tao. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo.
I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.